Ang magkakaibigang letra. Kwento ni Teacher Tet. Isang maliwanag na umaga, nagpunta sa hardin ng paaralan ang 5 magkakaibigan na sina A, M, S at T. Maraming makukulay na bulaklak, matatangkad na puno at lunti ang damo ang kanilang nakita. Huminga sila ng malalim at naamoy ang mabangong samyo ng mga bulaklak. Ngumiti si Teacher F at sinabing, "Ngayon ay ipapakita natin kung gaano karaming bagay ang kaya nating gawin gamit ang ating katawan." At pinatugtog ni Teacher F ang masayang musika. "Halina, magsayaw tayo!" Sabi niya. Masayang sumayaw sina A, M, S at T. Iginagalaw nila ang kanilang ulo, leeg, balikat, braso, kamay, baywang, binti at mga paa. Habang sumasayaw, nagtatawanan sila at mas lalo silang naging masaya. Pagkatapos ng sayawan, napansin ni S na may mga tuyong dahon at maliliit na sanga na nakakalat sa hardin. "Sama-sama nating linisin ang hardin." Sabi niya. Isa-isang umakyat ang magkakaibigan sa hagdanan gamit ang kanilang mga paa at binti. Ginamit nila ang mga mata para pagmasdan ang ibon, tainga para makinig at ilong para maamoy ang rosas. Bago umuwi, natutuhan nila ang bawat bahagi ng katawan ay may mahalagang gawain. Tandaan mga bata, alagaan ang ating katawan at gamitin ito sa paggawa ng mabuti araw-araw. Narito ang ilang mga katanungan para sa ating kwento. Bakit iba-iba ang bahagi ng katawan na ginagamit natin sa pagsasayaw at pag-akyat? Kung bawal gamitin ang mga kamay, paano natin pupulutin ang mga dahon? Ipakita mo nga ito. Paano nakatulong ang pagtutulungan ng magkakaibigan para luminis ang hardin? Ano kaya ang mangyayari kung hindi natin aalagaan ang ating katawan? Kung kasama ka sa hardin, ano pang mabuting gawain ang gagawin mo?